Ang Thailand ay mahalagang kalahok sa ekonomiya ng Timog Silangang Asya. Isa ito sa pinakamalalaking ekonomiya sa rehiyon. At mahalaga rin itong tagapagtustos ng mahahalagang produktong hindi gaanong binibigyang halaga. Ito ay estratehikong matatagpuan sa mga pinakabisi na rutang pangkalakalan sa mundo at naging isang nakakagulat na popular na sentro para sa bagong panahon ng paggawa na sumasalungat sa karaniwang takbo ng pandaigdigang migrasyon. Ang kahanga-hanga sa Thailand ay patuloy ang paglago nito. Para sa umuunlad at nag-iindustrialisang ekonomiya, hindi ito nakakagulat. Maraming mga ekonomiya sa mundo ngayon na dapat sana ay napakamatagumpay. Dahil sa likas na yaman, malalaking lakas paggawa, magagandang lokasyon, o dahil lang sa mayroon silang malalaking industriya. Pero hindi pa rin sila umaasenso. Ang Thailand ay kabilang sa mga pinaka-hindi matatag sa politika na bansa sa mundo nitong nagdaang siglo. Ang maliit na bansang ito ay nakaranas ng halos 2 kudeta ng militar kada 10 taon at mas madalas pa itong nagkakaroon ng kudeta kaysa sa mapayapang muling pagkakahalal ng gobyerno. Kaya naman napakahirap pamahalaan ang mga usaping pang-ekonomiya. Sa totoo lang, bukod dito, kabilang ang bansa sa pinaka-apektadong ekonomiya sa rehiyon dahil sa Asian Financial Crisis, GFC at COVID pandemic. Gayunpaman, nananatiling positibo ang pananaw sa paglago nito. Kaya ano nga ba ang dahilan kung bakit tila kakaibang matatag ang ekonomiya ng Thailand sa kabila ng mga hamong ito? Ano ang nagpapalakas sa pinakabagong yugto ng paglago nito? Sa huli, magiging madali rin kaya ang pagharap sa hamon? Kapag natapos natin ito, mailalagay na ang Thailand sa Economics Explained Leaderboard. Para maintindihan kung paano gumagana ang ekonomiya ng Thailand, may ilang mahahalagang pangyayaring historikal na dapat banggitin na nagpapakakaiba rito kumpara sa mga kalapit bansa nito. Bukod pa sa ilang maliliit na pananakop dito at doon, ang bansa lang ang tanging teritoryo sa Timog Silangang Asya na nakaiwas sa direktang pamumuno ng mga kolonyalista. Bukod pa rito, habang nagsisilbing pagitan sa pagitan ng mga kolonya ng Pranses at Britanya, nagawa nitong maging sentro ng kalakalan. Pagkabukas ng Suez Canal, naging pangunahing tagaluwas ng bigas ang Thailand sa rehiyon. Isang kalakarang nagpapatuloy hanggang ngayon. Bagaman tila kapaki-pakinabang sa pamunuan at mamamayan ng Thailand, madalas na pag-iiwanan ang publiko sa kaunlarang pang-ekonomiya dahil teknokrat ang namamahala sa karamihan ng transaksyon habang umuunlad ang industriya. Hindi pa nararanasan ng mga mamamayan ang mga benepisyo sa loob ng bansa at nagpatuloy ito bilang isang kalakaran sa loob ng mga dekada. Ang ekonomiya ng Thailand ay nagsimula noong kalagitnaan ng dekada 80 nang pababain ng Plaza Accord ang halaga ng dolyar ng US laban sa pera ng UK, Pransya, kanlurang Alemanya, at lalo na sa Hapon. Hindi kasama ang Thailand sa kasunduang ito at hindi rin nila direktang ginagamit ang mga apektadong pera. Pero ang bagong kasunduang ito, na karamihan ay sa pagitan ng mga bansa sa kabilang panig ng mundo, ay binago ang kaharian sa malalim na paraan. Nagsimula ang unang yugto ng muling itali ng Thailand, ang kanilang pera, ang baht, sa 25 kada US dollar noong 1984. Ang layunin ng Plaza Accord ay pababain ang halaga ng dolyar. Sa teorya, mababawasan ang trade deficit ng US at magiging mas kompetitibo ang export para patatagin ang kalakalan sa Japan. Dahil nakapeg sa US dollar, bumaba rin ang halaga ng pera ng Thailand. Dahil sa kasunduan, tumaas ang halaga ng pera ng Hapon, kaya naging mahal ang kanilang export at hindi na kompetitibo. Kaya napilitan ang mga tagagawa na maghanap ng paraan para bawasan ang gastos. Kakabukas pa lang noon ang merkado ng China, kaya sinimulan ng Japan hanapin ang estratehikong kalamangan sa kalakalan. Ang Thailand ay nasa sangandaan ng South China Sea at Malacca Strait, mahalagang daanan sa pagitan ng Indian at Pacific Oceans. Dumating ito sa napakagandang panahon dahil ang Thailand ay nagsusumikap noon na i-deregulate ang mga industriya at buksan ang kanilang bansa sa mas maraming dayuhang pamumuhunan. Malaki ang papel nito sa pag-akit ng mga kumpanyang Hapones na magtayo ng pabrika at sanayin ang mga manggagawa mula magsasaka tungo sa trabahong pabrika. Ito rin ay bumagay at humikayat sa Thailand na lumipat mula sa agraryong sariling kakayahan patungo sa modelo ng pag-export ng mga produktong kaya nitong gawin ng pinakakompetitibo at pag-angkat ng anumang kailangan nito gamit ang perang kinita mula sa pagbebenta ng mga produktong iyon na nagdulot ng samut-saring matagal ng inaasam na benepisyo sa loob ng bansa. Ang prosesong ito ng industrialisasyon ay nakatulong din sa agrikultura na nagbago mula sa simpleng pagsasakang pantawid buhay tungo sa medyo mekanisadong agrikultura sa panahong ito na nagbigay daan sa mas maraming tao na iwan ang kanilang mga gamit sa pagsasaka at makakuha ng mas mataas na sahod sa mga pabrika. Ngayon, ito ay isang kwento na nangyari na sa 12 ng mga bansa sa buong mundo.
sa nakalipas na 4 na dekada. Naging interesante ang ekonomiya ng Thailand dahil sa kakaibang katatagan nito sa mga paparating na hamong pang-ekonomiya. Makikita ito kung susuriin ang mga pangyayari bago ang Asian Financial Crisis. Sa loob ng isang panahon, nagdulot ng pag-usbong sa merkado ang mga pagbabagong pang-ekonomiya sa Thailand, kung saan ang baht ay nakalink sa US dollar sa isang itinakdang halaga. Sinisiguro ng ugnayang ito na mas kaakit-akit ang dayuhang pamumuhunan dahil hindi na kailangang mag-alala ang mga mamumuhunan sa pagbabago ng palitan ng pera basta't nakaayon ang pera ng Thailand sa US dollar. May iba pang katangian na nagpalala sa sitwasyon. Maaaring magpataw ang mga dayuhang mamumuhunan ng medyo mataas na interes sa kanilang mga pautang na nagudyok sa mga institusyon na umutang gamit ang kanilang sariling pera at ipagpalit ito sa Thai baht. Bukod pa rito, maaaring umutang at magbayad ng utang ang mga nanghihiram dahil sa pagtanggap ng Thailand sa Artikulo 8 ng International Monetary Fund noong 1990. Layunin nito na buksan ang sistemang pinansyal ng Thailand sa pandaigdigang komunidad. Ang estratehiyang ito ng pagpapautang ay isang paraan para kumita ng purong tubo dahil sa mas mataas na interes sa nakapeg na pera ng Thailand. Ibig sabihin, maraming pera ang pumapasok sa Thailand para pondohan ang kanilang pagpapalawak na talagang maganda. Sa kalaunan, hindi na kailangan ng bansa ng dagdag na pamumuhunan at tumataas na lang ang presyo ng ari-arian. Ang malawakang pagpasok ng hot money, mga delikadong pautang, at crony capitalism ay nagdulot ng kakulangan sa regulasyon ng mga bangko sa Thailand pagdating sa pagpapautang sa mga korporasyon ng walang tamang pagsusuri sa panganib at ang koneksyon ng Thailand sa dolyar ng US. Ang sistema ay naging parang isang hindi matatag na bahay na gawa sa baraha na may 3 pangunahing pangyayari na naging dahilan ng pagbagsak nito. Ang una ay ang pagtaas ng interest rates ng USA noong kalagitnaan ng dekada 90 upang labanan ang inflasyon. Ang desisyong ito ay nagdulot na hindi na kapaki-pakinabang ang pagpapalit ng baht sa pamamagitan ng utang at pautang sa Thailand. Ang pagtaas ng interest rates ay nagdulot ng pagtaas ng halaga ng dolyar na naging dahilan din ng pagtaas ng halaga ng baht na nagresulta sa pagbagsak ng mga international exports. Pangalawa ang China, na sa wakas ay nakapagbukas at nakipagsabayan sa mundo. Nag-e-export ng sapat para hamunin kahit malalayong kapitbahay. Ang pangatlo ay ang mga hindi kumikitang industriya tulad ng real estate na hindi kayang kumita mula sa kanilang puhunan dahil sa mataas na interest rates. Ang paglago ay pinondohan ng pamumuhunan sa lupa, residential property, kondo at opisina na nagdulot ng spekulatibong merkado at ginawang vulnerable ang sektor. Nang pumutok ang bula, sabay na hindi nabayaran ang mga utang kaya bumagsak ang mga bangko. Dahil dito, napasama ang tingin ng mga namumuhunan sa Thailand. Ang mga pamilyan sa Asia, lalo na ang Thailand, ay nakita na ngayong parang mga lumulubog na barko. Kaya lahat ay gustong tumalon agad, kaya binabawi nila ang kanilang pera. Dahil dito, bumagsak ang halaga ng Thai baht sa mga foreign exchange market. Dahil nakapeg ang pera, kinailangang itaas ng gobyerno ang halaga nito sa pagbebenta ng US dollars. Kung ipagpapatuloy natin ang talinghaga, butas na ang katawan ng barko at napilitan ang Thailand na ibenta ang lahat ng mayroon sila para lang subukang pigilan ang paglubog. Dito lumala ang sitwasyon. Habang nauubos ang pera at tiwala ng ibang bansa, napilitan ang Thailand na itaas ang interest rates sa 25% sa maikling panahon. Sa teorya, kung maayos lahat, malakas itong hakbang. Sa madaling salita, kung makakita ka ng 10% interest rate, mukhang magandang investment ito. Pero kung makakita ka ng 20% interest rate, parang desperadong paraan na ito para makakuha ng pera kahit anong mangyari. Ganyan ang nangyari nang maubos ang foreign exchange reserves ng Thailand. Bumagsak ang stock market at iba pang Asian currencies. Bumagsak ng husto ang baht. Bumagal ang pagpasok ng kapital at ang iba pa nga ay umatras pa. Pagsapit ng katapusan ng 1997, halos kalahati ng halaga ng baht ang nawala. Mula sa 26 kada dolyar ay naging 53. Pagsapit ng Enero ng 1998. Bukod pa rito, tumriple ang kawalan ng trabaho mula 1.5% hanggang 4.5% na maaaring hindi mukhang masama mula sa pananaw ng isang maunlad na ekonomiya kung saan ang unemployment rate ay karaniwang nasa 4%. Maliit ang social safety net at mababa ang employment standards sa Thailand, kaya mas mababa ang karaniwang rate nila. Sa madaling salita, kapag umabot sa ganitong taas, tapos na ang laban para sa marami at tiyak mararanasan ang matinding kahirapan. Pero sa gitna ng kaguluhan sa mga pamilihan sa Asia, may magandang nangyari sa Thailand at may kinalaman ito sa paraan ng paggastos nila ng pera noong maganda pa ang takbo ng panahon. Marami sa mga pamumuhunan na natanggap ng bansa ay inilaan sa pagpapatayo ng infrastruktura, mga kalsada, pantalan, pagtatayo ng mga linya ng kuryente, paliparan, pabahay, at lahat ng iba pang naiisip ng bansa para mapabuti ang produktibidad. Ibig sabihin nito,
Kahit na walang laman ang kaban ng bayan, marami pa rin kagamitan ang Thailand na magagamit para sa mabilis na pagbangon. At ito ang naging simula ng muling pag-usbong noong unang bahagi ng dekada 2000. Ang paglago ng Thailand ay dahil din sa pagpapalutang at pagbaba ng halaga ng kanilang pera. Kaya naging mas kompetitibo ang exports nila. Ang desisyon ng bansa na sumali sa International Monetary Fund o IMF noong 1900 at 49 ay napatunayang responsableng hakbang din sa pananalapi. Matapos mabayaran ang mga utang, sila ay nailigtas ng 2 dekada ng mas maaga kaysa sa orihinal na inaasahan at nagawa nila ito sa pamamagitan ng pagtutok sa tunay na ekonomiya sa loob ng kanilang bansa, kasabay ng pagdaragdag ng mataas na antas ng pag-iingat at pangkalahatang disiplina sa kanilang ekonomiyang nakatuon sa pag-e-export. Ang pag-unlad na ito, lalo na, ay halos isang biyayang nakatago. Natutunan nilang ang sobrang pag-asa sa mga institusyong pinansyal at spekulasyon ay magpapahina sa kanila sa harap ng krisis. Dahil sa pag-e-export, isa sila sa ilang malalaking bansa na nakaiwas sa matinding epekto ng pandaigdigang krisis pinansyal noong 2008. Hindi man lubos na nakaiwas sa problema, mas mabilis namang nakabawi ang Thailand kaysa sa karamihan ng kakumpetensya nito. Bukod pa rito, gaya ng nabanggit kanina, ang paggamit sa kipot ng Malacca at ang maalamat na reputasyon ng Thailand sa pag-e-export ng bigas ay naging malaking biyaya. At masasabi pang kulang pa ang paglalarawan na iyon. Ang bigas ay inelastic na produkto, kaya kahit tumaas o bumaba ang presyo, kaunti lang ang pagbabago sa demand dahil mahalaga ito sa bilyon-bilyong tao. Dahil malapit ang Thailand sa mga bansang pangunahing pagkain ang bigas, naging mahalaga sila. Laging maraming sabik na mamimili, kaya kahit di ito pinaka-kumikitang export, palaging may demand ito. Maganda ang lokasyon na yan para sa pandaigdigang kalakalan. At mahalaga rin ang kapaligiran nito. Maging ito man ay ang mga dalampasigan ng Koh Samui, ang luntiang tanawin ng Phuket, o ang pagpaparty sa Bangkok, ang Thailand ay isang pambansangkok na akma para sa turismo. Ito, kasabay ng mga pagpapabuti sa infrastruktura, ang nagdala rito bilang pandaigdigang hotspot. Pero may malalaking pagsubok pa rin kailangang lampasan para mapanatili ito. Bago ang pandemya, ika-8 pinakabinibisitang bansa ang Thailand at Bangkok ang pinakabinibisitang lungsod sa mundo. Ang turismo ang isa sa pinakamalalaking industriya ng Thailand na bumubuo ng halos 20% ng kabuuang gross domestic product. Noong 2019, kumita ang Thailand ng $70 bilyong mula sa lokal at international na turismo. Ngunit bumagsak ito sa $24 na bilyong noong 2020 dahil sa pandemya. Kahit nabawasan ang turista at dahan-dahang bumabawi, maayos pa rin ang Thailand. Maraming biyahero ang bumibisita sa Thailand at tumatagal ng pananatili doon. Paboritong destinasyon na ngayon ang bansa ng mga digital nomad dahil sa murang pamumuhay, magandang internet at pro-negosyong kultura. Mas mabagal ang paglago nito kaysa noong dekada 80 at dekada 90, pero posibleng senyales ito ng mas matatag at napapanatiling sitwasyon ngayon. Ang mabilis na pagtaas ng GDP ay hindi laging tanda ng pangmatagalang kasaganaan at posible rin itong mauwi sa pamilyar na sitwasyon. Dumadagsa ang mga dayuhang manggagawa at mamimili para bumili ng malalaking ari-arian, kaya nagsasakripisyo ng abot-kayang presyo ang mga lokal. Pero mukhang kontrolado na ito ng Thailand. Napaka-welcoming at maasikaso ng bansa sa mga dayuhang manggagawa at maging sa mga dayuhan na gustong magtayo ng sariling negosyo o bumili ng bahay dito sa bansa. Pero may mahigpit na mga limitasyon pagdating sa pagmamay-ari ng ari-arian na hindi ginagamit bilang pangunahing tirahan. Nagbibigay ito ng sapat na insentibo para sa partisipasyon ng mga dayuhan, pero hindi nito isinusuko ng malaki ang mga sektor ng pambansang yaman. Natutuwa ang mga nomad sa pagsali sa lumalaking merkado, pero pinakamalaki ang benepisyo ng mga Thai. Sa teorya, lahat ay nakikinabang at maaaring maging malaking tagumpay ito para sa Thailand. Malaki ang naitutulong ng mga taong ito sa ekonomiya at sa pagbabahagi ng teknikal na kaalaman na tinatawag na reverse brain drain. Maaaring maging Thailand ang ekonomiyang dapat bantayan. Dahil hirap ngayon ang China sa mga problemang nalampasan na ng Thailand 3 dekada na ang nakalipas. Pero may isang bagay na problema ng Thailand: ang mga coup. Marami na, at ang pinakahuli ay nangyari noong 2014 at 19 na beses na itong nangyari mula noong 1,932. Ngayon, ito ay makakasira ng karamihan sa mga ekonomiya dahil matatakot ang mga turista na pumunta roon at matatakot din ang mga negosyo na mag-operate dahil sa labis na pangamba. Mag-aalala sana ang mga
mamumuhunan na baka kunin ng susunod na gobyerno ang kanilang ari-arian. Pero sa Thailand, hindi ito nangyari dahil sa elite coup culture. Sanay na rin ang bansa sa mga coup, kaya naging normal na ito, at karamihan sa mga industriya ay nag-ooperate sa bansa na may pag-unawa na kung gusto ng bagong gobyerno na kunin ang kapangyarihan, hindi nila pwedeng guluhin ng sobra yung mga bagay-bagay. Maaaring mukhang kakaiba ito para sa mga tagalabas. Pero ganito talaga kung paano gumagana ang lahat. Pinalalakas ng natatanging katayuan ng hari at maharlikang pamilya na laging pinoprotektahan ng militar. Ang panghihimasok sa Thailand, ang pagtatanggol sa monarkiya, ang pangunahing pangangailangan na itinuturing pinakamataas sa sagradong at sekular na buhay sa Thailand para sa pambansang seguridad. Dahil dito, ang mga kudeta militar sa Thailand noon ay umaasa sa suporta ng publiko na nagpoprotekta sa monarkiya, lalo na sa pagbuwag ng oligarkiya at malalaking yaman. Ang muling pagsasaayos ng kapangyarihang pang-ekonomiya ay halos palaging nagiging resulta pagkatapos ng kudeta, simula pa noong 1932. Malamang na magpapatuloy pa ang mga kudeta, pero sa totoo lang, nauuwi lang ito sa isang hiwalay na labanan ng mga piyudal para sa pagsang-ayon ng isang pamilya. Sa maraming henerasyon, itinuring silang sagrado at hindi pwedeng galawin. Kaya ang mga dayuhan at mamamayan ay nagpatuloy sa kanilang normal na negosyo para mapanatili ang sitwasyon. At dahil dito, at sa marami pang ibang dahilan, ang Thailand ay isang uri ng ekonomikong kabalintunaan na may maraming aral para sa buong mundo. Kung wala nang iba pa, ang paraan nila ng paghawak sa skill migration sa kabila ng pagiging medyo mahirap pa rin ng populasyon ay isang bagay na nakakahiya para sa ibang mas maunlad na bansa. Kung gaano karami sa pamamaraang ito ang maaaring i-apply sa kanya-kanyang bansa ay isang bagay na maaaring pagtalunan. Sa ekonomiya ng Thailand, tila nasa tamang direksyon lahat, kahit hanggang sa susunod na kudeta. Ngayon, ilalagay na natin ang Thailand sa Economics Explained Leaderboard. Simulan natin sa laki gaya ng nakasanayan. May GDP ang bansa na lampas kalahating trilyong dolyar. Kaya ika-4 ito sa pinakamalaking ekonomiya sa Asia, kasunod ng Indonesia, Japan, at China. Malaki na rin ito sa pandaigdigang ekonomiya. Nakakuha ito ng 7 sa 10. Ang GDP na iyon ay hinati sa populasyon na 71 milyong tao. Ibig sabihin, kahit malaki ang nominal na halaga nito, may GDP per capita lang ito na 6,900 at 10 dolyar, o halos kalahati ng pandaigdigang average. Bumubuti na ito dahil sa mga dahilan na tinalakay sa video. Ngunit maaga pa rin ang Thailand sa pag-unlad at nakakakuha lang ng 3 sa 10. Hindi pa matatag o kumpiyansa. Bagamat dito matatagpuan ang pinakamaginoong mga kudeta sa politika sa mundo, may epekto pa rin ito sa karaniwang takbo ng ekonomiya. Idagdag pa ang patuloy na mga issue sa korupsyon at pagdepende sa ilang piling industriya, kaya't hindi makakakuha ang bansa ng higit sa 5 sa 10. Malakas ang naging paglago kahit hindi kasing bilis ng industrialisasyon noong dekada 80, halos na doble pa rin ang produksyon ng bansa nitong nakaraang dekada. Kahit bumagsak ang turismo dahil sa pandemya, mabilis pa ring nakakabawi ang industriya at inaasahang tataas ang produksyon sa susunod na taon. Sa ngayon, 9 sa 10 pa rin ang nakukuha nito. Malakas ang industriya at kahanga-hanga ang pagkakaiba-iba nito. Malakas pa rin ang bansa sa agrikultura, ngunit nag-e-export din ito ng iba't ibang mga produktong medyo advanced. Kaunti lang ang pandaigdigang kumpanya o industriya ng bansa. At dahil labis na umaasa ito sa turismo, 6 lang sa 10 ang makukuha nito.